ito ang bungang nakalalason. Titiyakin ko na hindi makakadalo si Lingayan sa araw ng kanyang pakikipag-isang tip-tip sa Raha. Handog ng aming Panginoong si Raha ang away. Hindi ba't ikaw ang ina ni Amaya? Amaya! Magandang gabi sa inyong lahat. Kung hindi ako namagitan, marahil nanangis ka ngayon kay Dayaw. Tama ang kanyang tinura, Ama. Tama na, Dayaw. Bilang pagtanong ng utang na loob sa pagligtas ko sa buhay mo, niligtas ko rin ang buhay mo. Ikaw lamang makakapagpahinto sa kanila. Nandito kami upang isuplong ang isang babaeng tumakas sa puot na ito. Sa pagkakaalam ko, siya ang pumaslang sa inyong Raha. Si Amaya? Pagani. Amaya, hindi na totoong-totoo ang aking nakita. Amaya, ano bang ginagawa mo sa akin? Bakit kahit patay ka na, ikaw pa rin ang nasa isip ko? Pinagtakpan niyo ang inyong kahangalan. Tanggalhin niyo ang puso ng ibang tao para lamang patunayan at pinatay niyo si Amaya. Makakarating to sa Raha ngayon din. At tinitiyak ko sa inyong dua na mapaparusahan kayo. Paragahin! 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 Mag-unos dili ka sa iyong gagawin. Aamin na kami sa aming sala. Kaya lang namin nagawang manlinlang ay dahil nahihirapan na kaming hanapin ang katawan ni Amaya sa pinagbagsakan niyang ilog. Ngunit nakikiusap kami sa iyo. Huwag mo kaming isuplong kay Raha ang away. Alang-alang sa pinagsamahan natin. Utang na loob, Paragahin. Magkakapatid ang turingan natin mga sandig. Huwag mo kami pagkanalo. Kung hindi ko ito ipapaalam sa Raha, mananatiling buhay pa rin si Amaya. Wala nang tutugi sa kanya. Hayaan mong sumama kami sa dayuhan sa pagbabalik sa kanyang pood. Nang sa gayoy mapaslang namin si Amaya sa pagkakataong ito. Amaya, anong nangyari? Tila natigilan ka. May nararamdaman ako, Dayaw. May nararamdaman akong panganib sa puso ko. Makahulugan ang nararamdaman mong panganib, Amaya. Isa kang alabay ng iyong puod. Maaring natanaw mo ang mangyayari sa hinaharap. Sa aking hinuhay, maaaring naramdaman mo ang panganib na parating mula sa aming mga kaaway. Maaaring ngayon ay naghahanda na sila sa paglusob sa atin. Mainam ang iyong kayo, Sungit. Sakab, isama mo ang aking mga kasama sa inyong pod. At sila na ang bahala kay Amaya. Dagang salamat, Paragahin. At kinikilala mo pa rin kami. Tuto pa rin namin ang aming pakay roon. Papasama ko sa inyo ang isa sa aking mandirigma patungo sa banwa ni Sakab upang ako'y makatiyak na kayo'y hindi makakapagsinungaling pang. Yun ba ang iyong nararamdaman, Amaya? Na maaaring hindi tumupad sa pangakong ating mga kalaban? Wala nang iba, Dayaw. Agad mo nang pulungin ang ating mga lumad upang makahanda sila sa paglusob ng ating mga kaaway. Hindi, Dayaw. Sapagkat iba ang aking nararamdaman. Hindi babali ng mga kaaway ang kasunduan. Hindi panganib dulot ng mga kaaway. Ang nararamdaman kong kaba, Dayaw. Sakab, nais kong magbalik ka sa iyong baroto. At doon ka namin tatagpuin sa dalampasigan. Kami magtutungo lamang sa aming balay upang makapaghanda sa ating paglalayag. Ngunit, mag-iingat ka na huwag dumaplis ang iyong bibig sa kahit sino man dito sa aming pood tungkol sa nalalaman mo kay Amaya. Ako'y tatalima sa iyong nasambit. Tumungo ka na sa inyong baroto, Sakab. At susunod roon ang isa sa aking katiwalang sasama sa inyo. Malinaw ang ating pag-uusap, Sungil, para tawag. At ako'y umaasa na tutuparin ninyo ang ating kasunduan na inyong papaslangin sa Amaya. Dahil kung hindi, asahan din ninyo na kayo'y mapaparusahan sa sandaling malaman ni Raha ang away ang inyong paglililang. Malipayong adlaw diyan lamitan. Malipayong adlaw, Silay.
Tanggapin mo ito. Pagtanaw ng pasasalamat sapagkat ipinakilala mo sa akin ang nakakalasong halaman na malaki ang maitutulong sa aking buhay. Daghang salamat, Dian. Ngunit, saan niyo ginamit ang mga lason? Ipinahid niyo ba ito sa dulo ng mga pana at ipangtutulo sa taong nais ninyong mawala? Silay, wala akong kakayahang gumamit ng panat. Kaya idinaan ko ang katas ng nakakalasong halaman sa bungang kahoy na sa sandaling kainin ay tiyak na papasok ang lason sa katawan na magiging sanhi ng kanyang kamatayan. At kanino niyo naman ibinigay ang mga bungang kahoy na may nakapaloob na lason? Yan ba ang padala ni Raha Angaway ng mga bungang kahoy? Ito ngayon, Hara. Kumain muna kayo. Salamat. Tila nahapo ka sa iyong pamamasyal sa labas, anak. Magpahinga ka muna at kainin mo muna ang mga ito. Eloy, huwag mo kainin yan. Bakit, Banok? Hindi ba't galing ang mga yan kay Angaway? Marahil may nakapaloob dyan na gayuma. Eloy, hindi mo maaring tanggapin ang inahandog na lalaki na yan. Upang tayo makatiyak, pasunog na lang natin ito sa mga hayahay. Palili, narinig mo ang tinura ng aking anak. Kunin mo ito at sunugin sa labas. Hindi ko mawari kung bakit ngayon nyo pa kailangan lumisan sa ating pood. Saan kayo magtutungo? Bakit matagal kayo mawawala? Kami tutungo sa banwa ng iba kong kaanak, Ginoo. Ilang pulo ang layo mula rito. Kailangan ko silang dalawin sapagkat humingi ng tulong ang isa kong kaanak na naglakbay pa rito. Isasama ko si Paratawag kung sakaling panganib ang aming aabutan doon. Naunawaan ko. Mag-ingat kayo. Patnubayan sana kayo ng mga diwata sa inyong mga paglalakbay. Sungil, bakit hindi mo ibinunyag ang tunay na dahilan kung ba't tayo aalis? Hindi ba't nararapat lang na malaman niya na buhay pa si Amaya? Hindi na natin kailangan dagdagan pa ang kaguluhang isip ng Ginoo. May iba lang ang pag-uukulan niya ng pansin kapag nalaman niyang buhay pa si Amaya. Hindi mababago ang nalalaman niya na pumanaw na nga si Amaya. Sapagkat yaon ang ating pakay, ang patayin ng dating alabay. Mabuti pa umalis na tayo. Ano't naparito ka? Hindi ba't lumisan na kayo at nangakong hindi na babalik pa? Wala akong hawak na kahit anumang sandata na maaari makapalapit sa inyo. Narito ako upang kausapin ka. Sayang naman ang mga buwang kahoy na ito. Kainin na lang natin. Utos na harang sunugin ng mga ito. At ito'y ating gagawin. Bakit mo kinain yan? Pagkaari ito ng ating Panginoon, pag nanakaw yung ginawa, ibalik mo yan dito, urawan. Hindi naman masama ang ginawa ko. Kung magigiyabok ang mga ito, kakainin ko na lamang upang magkalaman ang aking tiyan. Tikman mo. Nais kong ipabatid sa iyo ang aking suliranin sapagkat taga-alinlangan ng aking pinuno.
na baka hindi ka tumupad sa ating kasunduan, ang kapayapaan sa isa't isa. Ano naman ang iyong hinuha ukol doon? Sapagkat ako'y nag-aagam-agam kung tutuparin mo ang iyong pinangako. O mahanap ka lang ng panahon upang sugurin ang aming banwa. Kung mangyayari yun, uusigin ako ng aking tanlag sa mga mangyayari. Maraming mapapahamak. Hindi na nila ako pagkakatiwalaan pa. At maaaring paalisin nila ako sa kanilang banwa at hatulan ng kamatayan. Huwag kang mabahala, Amaya. Napag-isipan ko ang mga sinambit mo noon at napagpasyahan kong marangal at wasto ang iyong adikay. Nagnanais din kami ng kapayapaan kaya't hindi na kami magnanasang maghiganti pa. Panatag mo ang iyong kalooban. Ipanaabot mo rin sa inyong pinuno na wala siyang dapat ikabahala. Ako ay isa ninyong kaibigan. Daghang salamat sa iyo. Naway magtagal pa ang ating pagkakaibigan. Nais kong malaman, Sakab, paanong nakarating si Amaya sa inyong banwa. Ano ang kanyang ginagawa ron? Si Amaya ay dinala ni Dayaw na anak ng aming pinuno sa aming pood. Hindi namin nais na siya'y mamalagi roon. Pagkat di kami nagtitiwala sa mga dayuhan, ngunit pinagtatanggol siya palagi ni Dayaw. Hanggang sa paglaon ay dinudumihan na niya ang aming kinagawian. Madalas siyang magsanay ng pakikipaglaban. At tila nais siya maging mahusay na mandirigma tulad ng aming mga luman. Walang buting idinudulot si Amaya saan man siya pumaroon. Sa aking hinuhay, nagpapakadalubhasa siya sa pakikipaglaban upang bumalik sa aming pood at gantihan ang mga kaanak ng rahang pinatay niya. Kaya't mas mabuting siya ay mapatay na sapagkat mapanganib ang kanyang layunin. Naway kasihan tayo ng ating laon at ng diwatang si Malandok na mapagtagumpayan ang ating pakay. Ipagkaloob nila nawa na mapaslang natin si Amaya. Tama lamang ang ginawa ninyong pagpapatapon sa mga alay ni Angaway. Hindi kayo dapat tumatanggap ng anumang maaaring kainin o inumin mula sa kanya. Maaari kayong gamitan ng hiwaga upang talikurin niyo kami ni Banok, upang tuluyan kayong magpailalim sa kanya. Munti ko nang makain ang bungang kahoy na iyon. Salamat na lamang kay Banok at agad siyang naghinala. Ngunit, bakit niya ako gagamitin ng gayuma? Gayo'y pumayag na akong magpakasal sa kanya. Hindi na ako makapag-intay, Silay. Mauuna na akong magbunyi sapagkat tiyak na sa sandaling ito ay bumubula na ang bibig ni Lingayan at naninigas na ang kanyang katawan. Sa wakas ay nawala na rin siya sa aking buhay. Ay! Urawan! Urawan! Ano si Tuyo? Sa'yo, Urawan! Ano nga nangyari sa'yo, Urawan? Urawan! Ano nangyari sa'yo, Urawan? Balili? Anong nangyari kay Urawan at tila nalalason siya? Hindi na siya umihinga. Sino kaya mapagbibintangan nila kung sakaling mamatay nga sa pagkalaso ng Hara? Hindi ka ba nangangamba na maaaring ikaw ang kanilang iturot? Batid ko ang suliran na yan. Kaya ako'y nag-isip ng ibang paraan upang sa ibang taong mapukol ang sisi. At ang taong yan ay walang iba, kundi si Dalang, ang aking isa pang kaaway. Kung nalason nga siya, anong huli niyang kinain? Yung bunga kahoy na ipinasunog ng Hara, yun ang huling kinain ni Urawan, Ginoo. Kinain niya ito pagkat nang hinayang siya sunugin ng mga iyon. Yun namang laso ng mga bunga kahoy. Tiyak na si Dalang ang sisisihin ng mga tao sapagkat siya ang nagdala ng makamandag na pagkain kay Lingayan na kanyang ikamamatay ngayong gabi. Di ba ako'y likas na matalino, Silay? Dalawa sa aking kalaban ang aking nailigpit ngayong gabi.
Nilason mo ang ating Hana? Hindi ka ba natatakot sa iyong buktot na gawain? Mantal, sa dami ng aking pinagdaanan sa aking buhay, sa tingin mo ba ay matatakot pa ako? Ang bungang kahoy na yun na kinain ni Orawan ay galing kay Rahangaway. Hindi pala gayumang nilagay doon, kundi lason. Gaya ng ating baba, nais niyang pumanaw ang ating Iloy. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Kumikilos siya na pailalim. Higit na dapat hindi kayo makipag-isang dibdib sa kanya. Hindi natin batid kung ano pang maaari niyang gawin, matiyak lamang iyong pagkamatay. Oo, nilason ko si Lingayan sapagkat yun na lamang ang natitirang hakbang upang hindi siya makataas sa aking muli, upang hindi niya ako maparusahan. Kaya itiko mo ang iyong bibig at manahimik ka sa iyong mga nalalaman. Kung ayaw mong maparusahan, o di kaya'y mapasama kay Lingayan patungo sa sulat. Bakit niya ako lalasunin gayong nais niya akong makaisang dibdib? Hindi niya hahangarin na ako'y pumanaw pagkat kailangan niya ako upang mapagkatiwalaan siya sa pod na ito. Hindi galing kay Angaway ang mga pagkaing may lason. May sapantaha ako na may ibang tao na nais akong maiwaksi. Ngunit sino itong taong na ito naghahangad upang kayo paslangin? Kakaiba ang hangin na lumalabas mula sa iyong bibig. Nais kong magpahinga ka muna ng ilang araw, ha? Pakuluin mo itong mga ugat ng manumba at inumin mo pagkatapos mo kumain. Bumalik ka sa akin kung hindi pa naiibsa ng sakit. Nakita ko kung paano mo tukuyin ang sakit ng babae sa pamamagitan ng kanyang hininga. Nakakamanghang yung panggagamot. Ibang-iba sa akin. Sa amin ay maaari mong malaman ang sakit sa pamamagitan ng daluyan ng lakas ng katawan ng tao. Hindi ko nais malaman ang uri ng panggagamot sa inyo. Nakakaabala ka sa aking ginagawa. Malipayong adlaw, mahal na Hara. Anong sadya nila? Ikaw ang pinunta ko rito. Hindi ba't ikaw ang nagdala ng bungang kahoy sa aking balay? Ako nga, mahal na Hara. Kahapon lamang yon, nakalimutan niyo na ba? Hindi ko malilimutan ng sandaling iyon. Pagkat kamuntik na akong mamatay ng dahil sa'yo! Ipagpaumanin mo. Sapagkat nais ko lang maging kaututang dila mo sa mga bagay na pagkakasunduan natin. Sa paggagamot. Nais kitang maging kaibigan. Marami akong kaibigan, Amaya. Hindi ko nais magkaroon ng kaibigang dayuhan. Umpo Apila! Umpo Apila, tignan mo, dinalahan kita ng isda. Kakainin natin to. Ikaw talaga, Libay. Ang galing-galing mo pagdating sa pagkain. Sumama ka ba sa paghuli ng isda sa ilog? Baka nasugatan ka sa matutulis na bato roon. Tingnan ko nga. Umbo, hindi naman ako sumama sa paghuli ng isda. Hiningi ko lamang ito. Halika na, kainin na natin. Anong pagkakamali ko sa inyo? Patid kong alam mo kung bakit, kaya't huwag ka nang magkaila. Dinalahan mo ako ng bungang kahoy na may lason. Dala ba ito ng matindi mong galit sa akin pagkat hangad ko ang kamatayan ni Amaya? Ikaw nga ang ina ni Amaya. Magkatulad kayong patalikod kung kumilos. Nagkakamali kayo. Hindi ko nalalaman ang inyong mga paratang sa akin. Ano pang ginagawa mo dito, Amaya? Umbo, bakit gano'n na lamang kung singhalan mo yung babaeng yun? Sapagkat wala akong tiwala sa babaeng dayuhan na yun. Halika na, kumain tayo.
Maaari bang dalhin dito kung harang Lingayan? Ipabatid niyo sa kanya na handog yan ang ating kapunuan. Siya ang nagbigay sa akin ng mga bungang kahoy upang dalhin sa inyo, mahal na Hara. Bakit mo nais lasunin ng Hara? At nais mo pang isalin yung kasalanan kay Dalang? Susuplong ka namin sa raha at ipaparusahan ng kamatayan. Huwag niyo isuplo sa raha! Hindi ako tunay nagdala ng buong kahoy na iyon. Nagpagutusan lamang ako para ibigay yung kay Dalang. Kapalit ng ilang bulawan. Sino ang nagtayad sa'yo upang ako'y lasunin? Umamin ka! Si Dian Lamitan. Si Dian Lamitan. Siya ang tunay niyong kaaway. Siya ang may hangad sa inyong buhay at hindi ako. Halika, nais kong samahan mo ko ngayon din. Saan tayo patutungo, Dian? Sa balay ng kapunuan. Kung nagtagumpay ang uripo na aking inutusan, sa mga sandaling ito ay meron ng masamang nangyari kay Lingayan. Kaya sa balay ng raha tayo makikibalitan. Bakit doon pa tayo patutungo? Bakit hindi na lamang sa balay ni Lingayan? Alam ng marami na hindi kami magkasundo ni Lingayan. Ibig mo ba na makahalata ang mga kaanak ng dating Hara kung makita nilang naroon ang kaaway kasabay ng kanyang pagkapahamak? Hindi ko akalain na ganun siya. Ibang-iba siya sa mga luman. Kabutihan ang ibinibigay ko sa kanya, ngunit hindi niya ibinabalik yun sa akin. Batid kong kailangan pa ng panahon upang makita ni Apila na karapat-dapat kang pagkatiwalaan. Siya na lamang ang suliranin ko upang mamuhay ako dito na walang panganib. Sa balay ng raha tayo pupunta. Sapagkat tiyak ko na siya ang unang makakaalam sa sinapit ng kanyang makakaisang dibdib. Kaya halika na. Tila nagmamadali kayo. Saan ba ang iyong patutunguhan? Maayong gabi, Amaya. Sakam. Tila nangungulila ka pa rin sa amin po. Kung gayoy, matutuwa ka pagkat may mga panauhin ka na matagal ka na nais masilayan. Panauhin? Hindi ko maunawaan ang iyong sinasambit. Anong iyong pinapahiwatig? Para tawag? Sungi? Ano na nga pala ang nangyari sa paghahanap mo ng mga bagong kapanalig? Kahit pansabantalang lumisan si Nasungil at Paratawag, patuloy pa rin kami naghahanap ng mga kapanalig. At kasalukuyan sila nagtuto sa balay ng dayo. Umaasa akong magagabi ang mga mandirigma sina Amaya. Hindi namin lubos maisip na magagapi mo kami. Huwag nang patagalin pa, Amaya. Gawin mo na lahat ng gusto mong gawin. Paslangin niyo na kami. Nanganganib mawala ng kapangyarihan ng iyong iloy, Marikit. Hindi niya na tayo maaaring api-apihin at gawing tau-tauhan. Kaya dapat nating tiyakin na pagbagsak ni Lamitan mula sa kanyang kinatatayuan. Tila nagulat kayo at hindi kayo makapaniwala. Paano ka nakaligtas sa kanila? Hindi na mahalaga yon. Ang paggawa ng masama sa kanyang kapwa ay hindi tungkol ng isang baylan. At dahil sa iyong ginawa, magdudulo ito na matinding kapalit. Ikaw ang nagdala nito sa iyong sarili. Marahil ngayon ay matututo ka na. Mukhang kayo'y nanggaling sa isang paglalakbay. At bakit kasama ninyo ang babaeng ito na kapanalig ni Amaya?